Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Pagkatapos, ngumisi si Aster at kusang loob na sumuko, kitang-kita ang paghanga kay Gerayon. Inamin niyang mas maayos ang plano ni Gerayon kaysa sa inaakala niya. Nakatayong tulala si Vigor sa sobrang pagkabigla. Sumagot si Gerayon na may panatag ng ngiti, nakatuon sa pagsusuri ng sitwasyon. Noong sandaling yun, biglang yumuko si Aster at dumulas sa dulo ng espada ni Vigor, na ikinagulat nito bago pa man siya nakariak. Walang sinayang na oras si Aster at sinipa ng malakas ang tiyan ni Vigor, na ikaputok nito palayo. Umubo at dumaing si Vigor sa sakit habang lumilipad ang kanyang espada mula sa kanyang kamay papunta sa hangin. Pagkatapos, naglabas ang katawan ni Aster ng matapang na pulang aura, na naglalabas ng matinding enerhiya at lakas. Walang pag-aalinlangan, sinalo niya ang espada ni Vigor sa ere at sa isang hampas lang, maraming kalaban ang sabay-sabay na napabagsak, lahat ng naroon ay nabigla sa nasaksihan, isang tabas lang, marami agad ang natamba, laking gulat ni Gerayon. Pagkatapos, itinaas ni Aster ang espada at itinutok kay Gerayon, na idineklarang kahit anong mangyari, may pagkakamali si Gerayon ang humarap sa kanya, nilinaw niya na dahil sa pangingialam niya, tiyak na siya ang matatalo. Puno ng galit, isinumpa siya ni Gerayon at mariing gumanti. Noon namang sandaling yon, sumabog ang pulang aura mula sa paanan ni Aster nang siya ay sumibat, nanlumo si Gerayon, hindi maintindihan kung paano lumipad si Aster papunta roon. Tinitigan siya ni Aster ng malamig at sinabing masyado siyang mabagal. Mabilis na sinubukan ni Gerayon na harangin ang pag-atake gamit ang kanyang espada. Ngunit nabasag agad ang kanyang talam sa epekto, diretso rin ang tama sa tiyan ni Gerayon, na nagdulot ng matinding pinsala. Habang nagpapatuloy ang laban, naalala ni Aster ang sandali nang una siyang lumipad. Napagtanto niyang hindi dahil sa wala siyang kakayahan noon, kundi ngayon lang niya ito tunay na naramdaman. Naunawaan niya ang nakakapangilabot na pakiramdam ng pagiging makapangyarihan sa pagmamanipula ng mahika. Sa matinding galit, hinawakan ni Aster sa kwelyo si Gerayon at sinabing hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ng pagkakaroon ng pakpak. Aniya, ang dating tila napakalaki tulad ng mataas na pader ay wala na ngayong saysay sa kanya. Nanginginig sa takot, sinubukan siyang pigilan ni Gerayon, itinaas ni Aster ang kanyang espada para tapusin siya, at tuluyang nanlamig si Gerayon sa sindak. Napangisi si Aster at idiniin na ang lahat ng bagay ay tila maliit na ngayon sa kanyang paningin. Sa susunod na sandali, sumabak si Aster sa pag-atake, at isang malaking pagsabog ang gamulat sa buong tagpo. Mula sa malayo, pinanood ni Vigor at ng kanyang mga kasama ang lahat ng may takot at pagkabigla. Hindi maunawaan ni Vigor ang lawak ng laban at kung ano ang tunay na nangyari sa pagitan ng dalawa. Isang kaibigan ni Vigor ang nag-udyok sa kanya na tumingin sa unahan. Nang mag-focus si Vigor sa eksenang nasa harapan niya, nanlumo siya, dahan-daang kumalap ang hamog, at ipinakitang si Aster ay kaladkad si Gerayon sa lupa habang papalapit. Kinaladkad ni Aster si Gerayon sa harap ng lahat at walang awang inihagis pababa. Dumaing si Gerayon sa sakit, ubod ng ubod habang yumanig ang kanyang katawan, at sinabing masakit ito. Sa kabila ng kanyang kalagayan, sumigaw siya sa iba, hinihingi kung ano ang ginagawa nila roong nakatayo lang na parang mga tanga. Hinikayat niya silang patayin na ang lalaking ito. Idineklara ito bilang isang utos na dapat sundin sa harap ng pamilyang Elmheim. Nang marinig yun, mabilis na kumuha ng espada si Vigor. Dala ng pagmamadali at takot, ngunit si Aster ay nanatiling malamig at mahinahon. Tinanong kung takot na takot ba talaga si Vigor sa ganti ng Elmheim. Bilang sagot, sumigaw si Vigor habang mahigpit na nakahawak sa kanyang espada. Inaming siyempre ay takot siya, ipinaliwanag niyang galing siya sa pamilyang Smythe. Isang ikaklaseng maralitang maharlikang angkan na maaaring maglaho sa isang iglap. Kapag nagdesisyon si Elmheim, kayang durugin ang buo nilang pag-iral nang walang kahirap-hirap. Ipinagpatuloy ni Vigor ang malupit na katotohanang kahinaang maharlika tulad nila ay kailangang magtiis para lang mabuhay sa ganitong mundo. Inamin niyang maaaring mukhang duwag ito, ngunit iginiit na ang tanging magagawa nila ay kumilos ng maamo at huwag galitin ang mga nakatataas sa kanila. Aniya, ang isang tulad ni Aster na mayroon ng lahat ay hindi kailanman maiintindihan ang kanilang takot at desperasyon. Tumahimik sandali si Aster pagkarinig nito, pagkatapos ay biglang natawa. Ikinagalit ni Vigor ang hindi inaasahang reaksyon, at hiniling na malaman kung ano ang nakakatawa.
Habang nakangiti pa rin, naalala ni Aster ang isang sinabi ng kanyang kapatid na babae, na hindi raw niya maintindihan ang nararamdaman ng mga walang-wala. Sa pagmumuni-muni, inamin ni Aster na may sarili siyang pagtutol, ngunit hindi niya maikakaila ang katotohanan nito. Tinanggap niyang siya ngayon ay may pribilehiyo, at dahil eksakto roon, may mga bagay na siya lamang ang makakagawa, mga bagay na hindi kayang abutin ng mga nakagapos ng takot at kahinaan. Taglay ang pagsasawalang ito, itinaas ni Aster ang kanyang espada at itinutok sa leeg ni Gerayon. Kitang-kita ang takot ni Gerayon, sa ilalim ng talam, sa tensyonadong sandaling yon, mariing ipinahayag ni Aster na ang kanyang tunay na kaaway ay si Elmheim, nilinaw niyang hindi kayang magdulot ng pagbabago ng iba. Ngunit siya ay magtatagumpay, nanumpa siyang tulad ni Elmheim, mapagmataas at mapang-api, siya ay babangon upang durugin ito, dumagundong ang kanyang boses tulad ng isang leon, na nagpapatibay sa kanyang determinasyong baguhin ang lahat. Ang mga salita ni Aster ay tumama sa lahat na parang isang kidlat, nag-iwan sa kanilang lubos na nabigla at nakatulala, nanginginig si Gerayon sa takot at hindi makapaniwala, hinihinging malaman kung ano ang sinasabi ni Aster, hindi maunawaan ang diwa ng gayong matapang na pahayag, si Vigor, na parehong nabigla, ay humakbang palapit ng may pagkalito at galit, tinanong kung nauunawaan ba talaga ni Aster ang kanyang sinasabi. Bigat na bigat ang sandali sa lahat habang naghihintay ng paliwanag. Bilang tugon, mahinahong pinagtibay ito ni Aster, na idineklara itong isang deklarasyon ng digmaan. Ipinagpatuloy niyang ipaliwanag na kahit gaano kaamo at kasamba ang mga tao sa kasalukuyang mapagmataas na Elmheim, ang wakas ng bulag na debosyon ay magdudulot lamang ng pagtataksil at isang miserableng kamatayan. Idiniin niyang kung hindi nila ninanais ang ganoong kapalaran, ang tanging natitirang landas para sa kanila ay ang lumaban, sa di natitinag na kumpiyansa. Binanggit niya ang 7 pakpak na nasa kanyang likod, na idineklarang ito ay isang lakas na tiyak para sa layuning iyon. Pagkatapos ay ibinaling ni Aster ang kanyang tingin sa iba at hinimok silang pumili. Tinanong niya kung aling Elmheim ang kanilang susundin, kay Gerayon ba, o sa kanya. Mabigat na bamitay ang kanyang mga salita sa hangin, lalong nagpalalim sa katahimikan habang nakatayong tulala ang lahat, walang makasagot. Biglang sumabog si Gerayon sa galit, sumisigaw na walang kwenta ang sinasabi ni Aster. Iginiit niyang hindi ito kailanman maaaring payagan, sa nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata, binalaan niya silang natatandaan niya ang lahat ng kanilang mga mukha at pangalan, hinahamon silang magtaksil sa kanya, ipinaalala niyang alam na nila ang kahihinatnan kung gagawin nila yon, naging malinaw at nakakatakot ang banta. Lalong nagpalala sa pagkabigla sa grupo habang higit silang sinakmal ng takot at kawalan ng katiyakan. Pagkatapos, nangangalit si Vigor habang litong-lito ito sa kanyang papanigan sa 2 Elmheim, tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang malalim na bamantong hininga, saka binagsak ang kanyang espada sa lupa kasabay ng pagbigkas na malutong na mura para sa kanyang sarili. At sa isang biglaang paggalaw, naglakad si Vigor pasulong at hinawakan ang asul na bandila. Sa desperasyon at inis sa kanyang boses, tinanong niya kung kaya ba talaga ni Aster siyang talunin, inakusahan niya si Aster na baka nililinlang lamang sila. Binalaan niya ito na kung magbabago man ito sa huli, hahamakin niya ito ng lubusan. Si Aster, gayunpaman, ay nanatiling matatag at tumugon ng may kalmadong katiyakan, na nagsabing ipapangako niya ito. Sa sandaling yun ng desisyon, humakbang si Vigor at itinaas ang asul na bandila ng mataas, taglay ang matatag na paninindigan. Idineklara niya ang kanyang sarili bilang si Vigor Smiths, panganay na anak ng Smiths family, at ipinangako ang kanyang suporta kay Aster F. Elmheim, ang kanyang boses ay puno ng paninindigan, na minarkahan ng isang pagbabagong hindi maaaring balewalain ng sinuman. Nakatayong nabigla ang mga kaibigan ni Vigor, nagbubulungan sa hindi makapaniwala, hindi nila akalaing talaga namang sinabi niya yun ng malakas, ngunit kasabay noon, napagtanto nilang sa isang kilos na ito, unti-unti nang gumuguho ang buong plano ni Gerayon, nangingisay si Gerayon sa galit, pinagmamasdan si Vigor, dala ng matinding galit, isinumpa niya ito bilang isang isinumpang pesante.